Since 2019 nagbebenta na ako ng mga second hand at brand new na mga cellphone, and 2.5 years doon purely puro iPhone lang yung mga binebenta ko. And ang isa sa pinakamalaking factor sa pagtingin at pagpili ng second hand iPhone ang pagtingin ng current battery health. Meaning mas mataas ang current battery health mas mataas ang resale value, and the more na mababa mas mababa din ang resale value even though parehas na phone model, in which hindi to usually nagiging problem na mga second hand Android phone, kasi kung titignan nyo naman yung mga Android phones hindi naman nakikita yung battery health without using any software or kung hindi siya kakalikutin talaga. Meaning pag pumunta tayo dito sa battery settings ng ating Android phone mapapansin nyo ito lang yung mga options na nakalagay. Kahit pindutin nyo yan isa-isa wala kayong makikita dyan. Dito sa nating is merong battery health pero wala yung mismo status kung ilang percent, and usually nag-a-apply to sa madaming Android phones. Pero ngayon is umabot na tayo sa point na yung ibang phones kagaya na lang nitong Poco F7 Pro is currently, pag pumunta tayo ng battery protection, is nakikita na yung current battery health and current cycles niya. Ang ibig sabihin ng cycle, ito yung time na nag 0 to 100% yung iyong cellphone sa pag-charge. So for example, 0% tayo, tas chinarge ko yan to 100%, equivalent yon to 1 cycle count. And another example is pag 50% tayo, then chinarge natin siya to 100%. Then kinabukasan is umabot na naman tayo ng 50%, tas chinarge ko ulit siya to 100%, equivalent ulit yon to 1 cycle count. So ang ibig sabihin lang nito, mas madami yung cycle count mo, mas bugbog or mas madalas mong ginamit yung cellphone. So example natin ulit is itong iPhone 15 Pro ko is meron na siyang 490 cycle count. So meaning 490 times na siyang nag 0 to 100%. Currently yung mga phone brand na alam ko na may mga battery health na is I think Samsung, Huawei, Honor, I think, and ngayon itong Poco. To be honest, yung mga latest na Xiaomi is hindi ko na-review or hindi ko nagamit. Pero I think since same lang naman sila ni Poco, sa tingin ko meron din sila. Ngayon, anong ibig sabihin nito para sa Android second-hand phone markets? Pakiramdam ko the following months is aabot na talaga sa point na isa to sa titignan ng buyer, and talagang isa to sa magfa-factor sa magiging value ng Android phone na binibenta mo. Kagaya nga ng sinabi ko last video, so pwede siyang good thing and bad thing. Good thing kasi talagang alam mo kung ano yung current battery state ng phone. Pero kung reseller ka or kung plano mo ibenta yung phone mo at hindi mo masyadong naalagaan yung battery, makikita yan ng buyer. Which again, good thing ulit para sa buyer. So yun lang guys, konting thoughts ko lang to, and I think yung mga hindi pa sa inyo familiar about sa ganito, at least ngayon may idea na kayo. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.